listening to Harvest Point Ministries. Pleasing God, making disciples. Praise God. Palakpakan nga natin muli ang ating Panginoon. Umaapoy tayo sa panalangin. Amen? Tignan mo nga yung katabi mo. Di ba't nakaka-bless na makita mo siya ngayong umaga? Yung katabi mo, tinignan mo ba? Yan ang bossing ng tahanan. Happy Mother's Day po sa lahat. Ang pinaka-bossing natin ay nasa langit. Amen? Hallelujah. Handa ka na ba? Are you excited? Amen. Parang hindi pa. Are you excited to worship the Lord? Yes. Di ba kada linggo parang lagi kang na-excite? Nararamdaman niyo ba yung paglinggo, pag-worship na? Ito na, ito na. Kasi pagpupuri pa lang, punong-puno na tayo. How much more pag napunuan pa tayo lalo ng salita ng Panginoon. Amen? Talagang lalabas tayong ang dami-dami nating dalang pagpapala. Amen? Hindi lang pagpapala na financial, syempre kasama yan. Pero sa lahat ng angle ng ating buhay, nandun ang ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah! At tayo umawit sa ating Diyos! Amen? Yes, Lord! Praise God! Sabay-sabay tayo. Umaawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago, hindi nagbabago. Wow! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Woo! Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Umaawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow! Yes, Lord! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Hallelujah! Tapat kailanman. Tunay at tapat ka, Panginoon. Hindi nagbabago. Kay Yahweh, si Yahweh ang ating Diyos. Woo! Yes, Lord! Hallelujah! Praise God! Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, pagpapala'y bumubuhos na. Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh.
Panginoon ay tunay na sumasa atin. Amen? Praise God. Thank you, Lord. Araw-araw, kagalakan. Amen? Yes, Lord. Hey! 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 Whoa-oh, 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 araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, araw-araw, oh Diyos. Araw-araw sa samahan, araw-araw, araw-araw di iwan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, araw-araw, oh Diyos. Anumang maging panahon, hallelujah, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 yes, Lord. Oh, 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 oh. Hallelujah. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, araw-araw, oh Diyos. Yes, Lord. Araw-araw sa samahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, araw-araw, oh Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, yes, Lord. Anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 yes, Lord. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wala kang katulad, Panginoon. Walang katulad ang ating Diyos. Hallelujah! Praise God! Isigaw natin, walang katulad ang ating Panginoon. Yes, Lord! Wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Wala kang katulad, Panginoon. Katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang Yes, Lord. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, One more time. katulad. Wala kang katulad,
aming Diyos. Ano mang panahon, Lord, ano man ang meron kami, Panginoon, patuloy kaming magtataas sa iyo, O Diyos. Ikaw ang aming Panginoon na pinupuri, tinataas, O God. Yes, Lord. Yes, Jesus. Praise the Lord. Muli nating sambitin ang awit na to. Yes, Lord. Ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ulitin natin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Yes, Lord. Tunay na Diyos ka sa amin, Panginoon. Amen. Hallelujah. We thank you, Father. Yes, Jesus. Tunay na Diyos ka sa amin, Panginoon. Yes, Jesus. We thank you, Lord. That we truly come to you, to the heart of worship, O God. Yes, Lord. Yes, Jesus. Thank you, Lord. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, Yes, Lord. wala nang kapantay sa kabutihan mo. Thank you, Lord. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Yes, Jesus. Dinadakila ka namin, Panginoon. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat
sa bawat panahon. Hallelujah. Yes, Jesus. We thank you, Lord. Hallelujah. Tunay na nagpupuri ang aming mga puso't kaluluwa para sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, yes, Lord, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Ama. Sa lahat ng panahon, hallelujah. Praise the Lord. Praise Jesus. Muli nating awitin. Sa lahat ng panahon, ang Diyos ay sumasaatin. Hallelujah. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, o aming Ama. Yes, Lord. Tunay na dinadakila ka namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, God. Tunay na maluwalhati ka at may taas ka, O Diyos, sa aming pag-aawitan, Panginoon. Salamat, Lord, sa sweet, sweet sound na magpupuri sa iyo, O Diyos. Ang bawat kaluluwa na naririto, Lord, nagtataas sa iyo. Lumalapit sa iyo, Panginoon. Marinig po ang bawat tibok ng puso na nagluluwalhati at dinadakila ka, O Diyos. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Muli nating palakpakan ang ating Diyos. Praise God. Makakaupo na po tayo. Salamat po sa buhay ni Brother Pao. Patuloy po natin siyang dalhin sa panalangin. Napakadami po niyang ginagawa. So, sana po ay tuloy-tuloy ang kalakasan na nanggagaling kay Lord. Amen po. Amen. So, sa umagang ito, bigyan ko lamang again tayo ng background. No? Nasa ang chapter na po tayo sa ating series.
Nay, maraming nagsusubaybay talaga sa Acts, no? Parang telenovela, ang gaganda. Hitik na hitik sa aksyon ang mga kwento sa Acts. Balikan natin, Acts 1, wala na si Jesus, pero nangako siya ng helper. Sabi niya, hindi ko kayo iiwan, ako ay patuloy na magpapadala ng makakasama ninyo. So remember that what happened in Pentecost, no? Naranasan nila ang pagbaba ng banal na spirito na mag-i-empower sa kanila. And they were performing a lot of signs and wonders. Ang dami nilang pinagaling, ang dami nilang mga naabot na tao. Thousands and thousands were added to their numbers. Nagtulungan sila, yung mga widows na medyo napapabayaan, sila ay nagtawag sila ng 7 na mga godly men to help, di ba? But at the same time, they were also experiencing already persecution. Kasi nagtataka yung mga leaders, yung mga Sanhedrin, yung mga Pharisees, bakit ang gagaling ng magsalita ng mga to? Saan ang gagaling ang kanilang power? Saan ang gagaling ang kanilang karunungan? And they were being questioned. Ang alam lang nila, these people were with Jesus. At nagsasalita sila full of power, full of knowledge and wisdom. And so, the work went on. Pati si Philip, nakarating na ng Samaria. Nag-preach na siya doon. They were on fire for the Lord. Pero, yung persecution, naral natin, tinuro ni Teacher Alpha sa atin, ang unang tinamaan ng persecution ay si Stephen. At sino yun nandun? Approving of the killing of Stephen was Saul, yun. Na-introduce na sa atin si Saul last week, no? At sinabing he was there approving the killing of Stephen. And he was going house to house. Ibang klase ang house to house ni Saul. Hindi para magbigay ng ayuda. Siya ay nag-house to house to drag godly men, to persecute them, to kill them, to put them in prison. Grabe, no? Imagine natin kung ano yung personality ni Saul. Parang nakakatakot. And so today, we will talk about the power to experience a transformed life. Ang title po ng Acts 9 is The Conversion of Paul. Pray po tayo. Kami nga, my Lord, may you speak to us this morning. Special favor sa mga nanay, Panginoon. May mga kailangan ka pa pong baguhin sa amin. Lord, we pray for the Spirit to transform us. Pag-umpisa ka na po sa aming mga nanay, Lord. Sabi nga ni Brother Pao, masaya ang bahay, pag masaya ang nanay. Lord, if we are causing conflict in the home, forgive us, Lord. If our words do not honor you, if our words, Lord, provoke our children, Father, forgive us. Give us that special grace, Lord, that gentle and quiet spirit that is pleasing before you. Aming Ama, salamat po sa buhay ng mga nanay. Naalala ko po ang nanay ko, Lord, di ko na siya kasama. Pero ang mga lessons, Lord, naalala ko pa din. Father, give us that spirit that wants to leave a godly legacy sa aming mga anak. Lalo sa mga bata, sa aming mga apo, Panginoon. Aming Ama, salamat po. Kilusan lamang kami, help us to be transformed with the rest of the family, Lord. But this special day, we pray for that special anointing over all of us. Salamat, Panginoon. Kilusan mo po, Panginoon, ang iyong mensahe sa umagang ito, Lord. Kayo po ang sumama sa amin. May your presence be with us today and forever. Amen. Amen. So, tayo po ay... yan. The power to experience a transformed life. Tayo po ba ay na-born again na? Baka hindi pa. O baka yung bulsa natin hindi pa. O baka yung bibig natin hindi pa, no? Sana kamukha ni Paul. This is a total transformation. Napakahaba po ng Acts 9. Hindi ko na po nilagay yung, pero pulot tayo doon po sa scripture ng Acts 9. Pero maganda po ito ay in your quiet time, basahin po natin. But sa summary po, ang kwento, next slide, ng Acts chapter 9 is Saul opposed Christ. This is in verse 1 to 2. And Saul encountered Christ. This is in verse 3 to 9. Yan po yung daloy ng kwento ng Acts 9. Saul is transformed by Christ, 15 to 19, and Saul is used mightily by Christ in the mission field. Amen?
Sabi nga po sa Acts 8, nung inintroduce ito si Saul, godly men buried Stephen and mourned deeply for him, but Saul began to destroy the church. Going from house to house, he dragged off both men and women and put them in prison. Grabe po ito si Saul, no? Ang tapang-tapang siguro. Masyado pong magaling kasing tao ito. Sabi po dito sa slide 3, God's love doesn't find us when we're perfect. It finds us at our worst and makes us new. Grabe. Sabi ko, Lord, kung kaya mo nga i-transform si Saul, kaya mo din akong baguhin. Kaya mo din, Lord, dinggin yung mga panalangin namin na may side kami, Lord, na hindi mabago-bago. May mga habits kami, Lord, na napakahirap i-let go. Kaya lang, grabe ang puso ni Saul. Moving forward sa Timothy 1:15, sabi niya doon here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners of whom I am the worst. Na-realize niya, no? Doon yata talaga, yung unang senyales na ikaw ay transformed. Yung pwede mo nang sabihin, grabe Lord, I am the worst of sinners. I-background lamang po natin ito si Saul. Before Christ, grabe po ang zeal niya to persecute the church. Grabe yung intensity. Makikita natin kanina sa Acts 8 chapter 8 verse 3. Sa Philippians 3:6 mababasa din natin siya. He was completely committed to what he believed was right even when he was misguided. Grabe po yung zeal niya. Ito kasi nag-aral, Pharisee, mataas ang kanyang katungkulan. At he took it upon himself to defend the Mosaic Law. Kung ano po yung mga ibinaba ni Moses na mga katuruan, yun ang ipinagtatanggol niya. But after conversion, the same fire became holy passion, a tireless drive to preach Christ until he was martyred for his faith. Pakita nga natin, Lester, yung examples ng transformation. Ano ba yung para maunawaan natin? Tayo nagtatransform, no? From infant to where we are right now. Hindi naman tayo forever na bata, di ba? Minsan kahit mahirap tanggapin, araw-araw binibilang ko yung wrinkles ko, padami ng padami. Wala na talaga, wala nang cream na pwedeng pumigil. Ganun we transform physically. Pero sana nga kahit na outwardly we are losing all beauty, inwardly we are transformed. Sabi, sana ganun, amen? Na tayo ay binabago, inaayos ni Lord sa araw-araw. Ang isang example pa dun, yung butterfly. Grabe, no? From cocoon, hindi mo siya pwedeng, tulungan ko kaya ito, bupitin ko na kaya para makalipad na siya. You have to let the process happen. Diba? Pag pinakialaman mo yung pag-transform niya into a butterfly, it will die. May mga natural na proseso. Sa Christian life, minsan yung proseso ang tagal. Diba? Matagal. For some, it's really a struggle, no? Pero kung gusto mo mangyayari, dahil may grace si Lord. Amen? Yun, mamaya pupuntahan natin yung grace na yan. Sino itong nasa baba? Kilala ng mga bata to. Sino to? Si Optimus Prime. Nakatira sa Cybertron, no? Eh kaya lang doon sa lugar niya, syempre nag-aaway din sila, parang Pilipinas lang din. Meron din mga Megatron, mga Galvatrons na gusto ng tyranny, gusto ng power, di ba? Pero ang dami ng armas, si Ainag, na-transform. Okay? Galing-galing niya, no? Tayo ba? Yung mga powers ba ginagamit natin? Yung mga binigay ni Lord sa atin? Yung prayer. We can still heal. We can cast out. Di ba? We can rebuke. Do you exercise the weapons of your faith? Kasi si Paul, nung siya ay naging Paul na, grabe, ang kalaban niya din dati, mga Galvatrons at Megatrons din ng Rome.
Grabe, kinukulong siya, pinalalabas siya ng anghel. Di ba? Ang persecution talaga mararanasan mo sa Christian life. Malungkot nga pag sa family mo pa naranasan yun, no? Yung kinikwento ni Brother Paolo last week na minsan, hindi ka na welcome sa reunion. Kasi nag-iba ka na, hindi ka na nagsasign of the cross, sabi nila. Pero actually, hindi na kasi iba na yung lifestyle mo eh, no? But Paul persisted to death. Hanggang sa kamatayan, hindi talaga siya nagsawa, hindi siya bumigay, hindi siya sumuko. Maraming klase. Tingnan mo naman yung kwarto. AI made ata yun. Bigla siyang naging ganun kaganda. Grabe na ang AI ngayon. Nakakatakot na nga minsan, no? Picturean mo lang, tapos ano yung gusto mo, bibigyan ka ng sandabak-bak na design. Parang AI is making life so radically different. Kaya lang, dapat nagagamit natin ng tama. As you all know, just a little sharing, alam niyo, nag-retire na ako, no? Sabi ko, at 65, I'll stop working. But they pulled me back in last year because we're doing digital transformation. Iba naman yung sa amin sa company, no? We have grown so big that we needed to integrate all our systems. So, yung aming inventory, yung aming finance, yung aming warehouse, yung aming EPG, kasi we're also very strong in the online business, yung aming warehouse. So lahat yun, kailangan, tapos yung store operations, kailangan pag in-input mo, papasok ang sales, papasok sa, may click sense pa kami tinatawag, where all data is given to you, already analyzed, anong araw ba malakas ang benta, anong brands ba malakas, ano ba yung hindi gumagalaw na brands, anong locations ang okay. No? So lahat yun na-analyze. I'm not an IT person. I came in to handle change. So people sometimes are worried of change. Ayaw magbago. Diba? Sa church, kita rin natin yun, no? So we were doing change management to prepare our employees for all the changes, pati yung pagkakahan namin iba na. So that's, we call it digital transformation. Maraming companies po ginagawa na ngayon yan din lahat. So tayo, in our lesson for today, we're going to talk about the Damascus experience of Saul. Naalala niyo kung kailan kayo binago ni Lord? Remember? Where God picked you. Ano ba yung sitwasyon ng buhay mo nun? Bago ka kinuha ni Lord at dinala sa kung saan kanya gusto. Ang sarap balikan ng love story na yon, di ba? Let that be part of your journey. Let that become part of your testimony when you talk to people. Naalala ko yung ganitong taon, ganito ang sitwasyon ko, tinawag ako ni Lord. So, ganon ang kwento natin sa Damascus. Paul's background, alam nyo, ay napaka-rich and complex po nung kanyang pinanggalingang pamilya, no? Rooted in Jewish tradition. So, who is Saul? Ang kilala lang natin, next slide, anak. Yung kilala lang natin ang Saul na persecuting all Christians. Kaya lang behind that, grabe po siya from the tribe of Benjamin. Saul was born, galing po yun sa tribe ni King Saul din, no? Which may explain his name. He was a Pharisee, a very strict sense of Judaism, known for their dedication to the law of Moses. At sabi nga, he is a Hebrew of Hebrews. He was deeply committed to Jewish customs and traditions and well-versed in the Hebrew scripture. Galing po talaga nito ni Saul. He is, ang citizenship niya, he was born in Tarsus, a modern city in modern day Turkey na ito ngayon, no? Known for its education and culture. He also has Roman citizenship. He studied under Gamaliel. Saul was educated in Jerusalem under Gamaliel, a very respected Pharisee teacher. So ang galing po ng kanyang theological and philosophical foundation. Sobrang galing po dito at ayaw niya na parang may nang umiiba doon sa mga law na galing kay Moses. So what happened to him on the way to Damascus looking for Christians to persecute? Nakatagpo niya ang Panginoon. So what happened to him? Ano po ang kwento sa Bible, kung maalala nyo?
Naglalakad siya, bigla niyang nakasalubong si... Balikan natin yung kwento sa Acts 9. Bigla niya nasalubong si Jesus. At anong sabi ni Jesus sa kanya? Why do you persecute me? Hindi naman church ang sabi ni Jesus, no? Very personal talaga ang church kay Jesus. Talagang, this is my body, and if you persecute my body, you're persecuting me. So why do you persecute me? And then what happened to Saul? After that, he became blind. Sabi ko nga, ba't kaya hindi pinilay na lang ni Lord si Paul? Ba't kaya binulag, no? Kasi grabe yung kabulagan talaga niya. Alam mo minsan, pag mayroong kang gusto, may ina-idolize ka, kahit ang dami mo nang nakitang ebidensya laban sa taong yon, hindi ka talaga bibigay, di ba? Kahit sa politika, may ganun tayong experience, no? Kahit sinabi mo na, ito yung kaso niya, no? 1 to 10, di ba? Or, ito yung credentials niyan, blanco. Ay, hindi, basta gusto ko siya, galing niyang magsayaw. Di ba? Minsan meron siya, ano tawag doon? Ang tawag doon ay kabulagan, no? Basta bahala kayo, basta gusto ko siya. Diba? Hindi natin binubuksan yung ating mata sa facts, sa totoo, kasi basta gusto natin, basta naniniwala tayo, di ba? Kaya sana bukas, Lord, yung mga bulag, buksan sa mga mata. Lord, baka ang tagal na nilang bulag. Sana may mahulog na scale sa mata ng atin ng kapwa Pilipino natin. Diba? Kahapon nga yung aking post, Lord, pahingin ng wisdom. Kasi talagang, until you ask, diba? Sabi nga sa Hebrews, pag hindi ka humingi, papahano, diba? Kailangan talaga natin po ng wisdom. So, ganun na sabi ni Jesus sa kanya, why do you persecute me? And he became blind. Kawawa talaga si Saul, ano? So, dahil ang kabulagan niya, yun ang kasalanan niya. Ilang araw siyang bulag? 3 days. Hindi mawawala sa atin yung, bakit 3 days? Parang si Jesus din, no? On the 3rd day, he rose again. Di ba si Jonah? Very, very, significant yung mga bagay na yon, no? Isipin mo ang isang tao na kasing yabang, kasing galing ni Saul, mabulag ng 3 araw. Ano kaya pakiramdam nun? Di ba? He was led by his companions. He was not eating. I will not eat myself. If I'm suddenly blind, I will not be able to eat. Talagang laglag lahat ang appetite mo, anong mangyayari sa akin. Naalala niyo yung mga kwento ni Jesus nung may mga bulag, pupunta sila doon sa water, di ba sa Shiloh? Pag nag-steer yung water, kailangan may tumulong sa kanilang bumaba doon for them to experience healing. Sabi siguro ni Saul, this is the end of me. I cannot imagine a more debilitating condition than blindness. Parang kung papipiliin kayo ni Lord kung anong pwede mangyari sa inyo, siguro ang una, Lord, wag lang ako mabulag. Diba? Napakahirap pag pilay ka kahit na paano, may saklay, may wheelchair. Diba? Pero yung mabulag ka, parang ang laking mawawala sa'yo. I'm sure it was a very humbling experience for Saul. Okay? But Jesus encountered him in that road to Damascus. So, ano ang ating lessons? 3 lang po ang lessons natin for today. Number 1, Saul was transformed by grace. Most transformations happen by grace. Kasi hindi mo kakayanin magbago lang on your own eh. Kahit nga yung paninigarilyo, sino dito naninigarilyo dati? Di ba ang tagal? Ilang taon si Sayid? Tagal. Since high school. College. O yung mga iba talaga, hirap i-give up yun eh, no? Yung other sins, hindi ko na kayo paparaise ng hand. Okay? Pero, anong pwedeng magpabago sa'yo? Ang willpower, hindi kaya eh, no? Yung sasabihin mo, basta bukas ayoko na. O, ang hirap, no? It is a process by prayer and fasting. Minsan kailangan mo i-prayer and fasting. Sabi nga sa Bible, itong spirito na to, hindi to kaya ng kailangan lang dito prayer and fasting. There are things in our life that are so hard to give up. It only comes by the grace of God. Yung asawa mo na ang tagal-tagal mo nang pinagpipray na magbago.
Minsan talaga grasya na lang ni Lord. Grasya na lang talaga ni Lord ang pwedeng magbago sa kanya. Basahin po natin Ephesians 2, verse 4 to 5. But God being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Sabi siguro ni Saul, sana namatay na lang ako. Isipin mo yung ganong galing niya, yung ganong talino, yung ganong yaman niya, all of a sudden, bulag. Bulag. Napakahirap na situation. Ano yung key aspects natin? Next slide. In Saul's encounter with Jesus, he encountered undeserved mercy. Sa lahat ng kasalanan ni Saul, he deserved judgment, but he received what? Mercy. Okay, number 2, divine intervention. Saul wasn't seeking Jesus. He was actually out to destroy the church of Jesus. It was Jesus who sought him. Ramdam niyo po yun? Na si Lord talaga hindi ka binibitawan. Si Lord ang naghahanap sa atin. Si Lord ang naghahanap sa atin. Naalala ko yung kwento ni Adan at ni Eva nung nagkasala sila sa hardin. Anong first question in the Old Testament? Sabi ni Lord, where are you? Where are you? Ang puso ng Panginoon naghahanap sa atin. Dapat nga hinayaan na ni Lord si Adan at si Eva no? Pero hinanap niya to correct them. Binihisan pa niya. Grabe po, grabe ang pagmamahal talaga po ng Panginoon sa atin. And even for just that reason, yung puso natin, you should continue to just come to the Lord. Marami po sa atin, karamihan, nahihiya talaga na kay Lord kasi parang feeling natin, hindi tayo karapat-dapat. But His mercy is always enough. God is always seeking us. Mahal tayo talaga ng Panginoon. Amen? Amen. Number 3, transformation. Grace didn't just forgive Saul, it changed him into Paul. Kaya ang tawag sa kanya ay Apostle of Grace. He is known as the Apostle of Grace. And why? Why did God do that for him? For his calling and for his mission. God turned a persecutor into a preacher, mentor, evangelist, and church planter and martyr for Christ. Grabe yung encounter na yun. It was not one of condemnation, but an invitation to transformation. Instead of punishing Saul, Jesus chose him to be his instrument to carry the gospel to the Gentiles. Amen? Grabe. Number 2, transformed by courage. May dalawang tao dito sa kwento sa Acts 9, si Ananias at si Barnabas. Nakakatuwa si Lord, no? Basahin po natin. In Damascus, there was a disciple named Ananias. The Lord called him in a vision. Ananias. Yes, Lord, he answered. The Lord told him, go to the house of Judas on Straight Street and ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. In a vision, he has seen a man named Ananias come and place his hands on him to restore his sight. Lord, Ananias answered, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your holy people in Jerusalem. And he has come here with authority from the chief priests to arrest all who call on your name. Pansinin niyo yung anong ginagawa ni Saul? He was praying. At nagkaroon na siya ng vision na may darating, na may pupunta sa kanya. Ang bulag natutong magdasal. No? Na talagang siguro, paano pa ito mangyayari sa akin? Ano na ba ang kinabukasan ko? Na ako ay bulag. Hindi siya kumakain. You could imagine the anguish of Saul. Pero si Ananias ba, natuwa dun sa utos ni Lord? He was afraid.
Sabi niya, Lord, may sulat pang dala yan from the heads na pwedeng arestuhin lahat ng members of the way. Yun ang tawag sa kanila doon, no? But Ananias obeyed. He obeyed. So Ananias went to the house and entered it, placing his hands on Saul. Katuloy po nito. He said, Brother Saul, kahit siguro grabe yung kaba, pumasok, pinuntahan niya, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Immediately, something like scales fell from Saul's eyes and he could see again. Immediately, he got up and was baptized, and after taking some food, he regained his strength. Saul spent several days with the disciples in Damascus. That's in Acts 9:17. Yung isa pang tao na nagkaroon din ng courage, si Barnabas. Kasi nung nabalitaan ng mga apostles, uy, nagbago na daw si Saul. Anong reaction mo pag ganun? Totoo kaya, uwe? Diba? Mga kabataan ngayon, hindi nga, no? So ayaw nilang maniwala. Sabi niya, baka ploy lang niya yan para tayo ay dakipin lahat. Makita niya tayong lahat. Tayo ay dakipin niya, no? But Barnabas took him and brought him to the apostles. He told them how Saul on his journey had seen the Lord and that the Lord had spoken to him, and how in Damascus he preached fearlessly in the name of Jesus. Acts 9:27. Do we need an Ananias in our life to help us see again? Who needs an Ananias? Ako, I need one. I need somebody who would rebuke me when I am blind, no? I need somebody who would tell me, it is Jesus who wants you. It is Jesus who wants you. I want an Ananias in my life whose obedience to Christ will help me see again. Kaya importante talaga ang community. Importante that you're walking with people like that. You also need a Barnabas who in your moments of being persecuted, who in your moments when everybody doubts you, would be there for you. Di ba minsan yung ganong persecution, kailangan mo ng tatabi lang sa'yo. May mga times ayaw ng tao sa'yo, nagkamali ka, may nagawa kang hindi tama, ina-avoid ka ng mga tao, but there is a son of encouragement, Barnabas, who would just stay with you and who would help you pull through. Kailangan din natin ng ganung encourager sa ating buhay. No? Yung bang nakakaranas ka ng parang ayaw na ng tao sa'yo, nawalan ka na ng mga kaibigan, but there's a Barnabas who will encourage you, who will give you a second chance. Yung mga nagbabackslide, alalahanin nga natin, nung nasa Robinson tayo, marami tayong katabi na wala na. Ngayon lang may naalala akong isang tao na nagdadala ng suman. My heart is praying for that guy. Di ko na alam po ano na ginagawa niya ngayon. Di ko din siya nakikita online. But I hope he's okay. And maybe we could reach out to him. Maybe we could be the Barnabas in his life. Yung mga lumayo, yung mga hindi na natin nakikita, maybe we could, nasa Facebook pa rin niyang hanapin natin. Kumustahin lang, bro? Naalala lang kita ngayon. Kumusta ka ba? Baka naman may time ka one time. Punta ka, may kapihan kami. Sana yung mga hindi na natin nakakita, magkape uli tayo. Tapos ayain natin. Di ba, Kuya Ramon? Ayain uli natin. Oo. Uy, magdala ka ng kakanin. Magdala ka ng moron. Tapos magkape uli tayo. May mga kasama tayo dati eh. We are a community. We are harvest. Huwag lang natin isipin yung mga bagong harvest. Paano yung mga nakalimot na? Baka akala nila hindi na natin sila kinikare. Diba? Kumustahin kaya natin after service? Naalala ka po namin today. Nagpipray ka po namin. Let's, people who deserve second chances. Lately, may mga hindi ako nakikitang mukha dito. Mamaya nga i-message natin. Message, kumustahin lang natin. Let's be a Barnabas. Let's be also transformed by courage.
na magkaroon ka ng boldness din na magpahayag sa mga tao na nangangailangan kay Jesus. Amen po. Challenge lang natin today, no? Yung ating mga kailangang abutin, mga pinapaalala sa atin ni Lord. Let's be an Ananias and a Barnabas. Okay? Grabe po yung act of courage ni Ananias, no? By obeying, despite his fear, he went to Saul, prayed for him, and he was filled with the Holy Spirit. Sa atin pong paghahayo as a church, importante talaga to na tayo ay community na matibay, tayo ay community na emboldened by the love of Christ for each other. Kasi kung umayaw lang siya, no? Ang obedience talaga po ay mahalaga sa ating lakad. At palagay ko yun, nagrema din kay Saul yun kay Paul. Kaya nung siya grabe din po ang courage nito. Hindi lang courage ni Ananias, siya din, grabe din ang courage. Remember, Paul repeatedly stood before very hostile audiences. In his missionary journey, ang Jewish leaders, Roman governors, even kings, and he just confidently testified about Jesus without compromise. Sabi nga sa Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation, sabi ni Paul. So pray natin, ganito rin tayo. That we are not ashamed of the gospel. Sa nahiya tayo mag-share, di ba? Pero sabi ni Paul, I am not ashamed because it is the power of God that brings salvation. Next slide. Number 3, transformed by purpose. Ano yung number 1 natin? Transformed by grace, transformed by courage, transformed by purpose. Tayo binabago ng Panginoon para sa kanyang layunin, for His glory, for His mission, for His purpose. Kaya nung sinabi niya kay Ananias, ano yung sabi niya? But the Lord said to Ananias, go. This man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name. Di ba kayo, magpasalamat tayo sa mga tao nagdala sa atin sa church. Kuya Mark, kunyari ikaw, no? Yung galing ni Kuya Mark magturo, ang galing sa music. Pero kung walang nagturo kay Kuya Mark, wala si Kuya Mark dito sa atin. Di ba? Kung walang nagtiyaga sa atin, kung walang nag-encourage sa atin, no? Yung ating purpose, ang hirap nating hanapin. So just say a silent prayer also for the people who really helped you realize your purpose. Christ transforms us like Paul by confronting our sin, covering us with grace, giving us a new identity, and empowering us with His Spirit. Why? So we could be sent. Paul was sent by the love of Christ. Gusto ko po itong 1 Peter 5:10. Next slide. And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to His eternal glory in Christ, will Himself, basahin natin, restore, confirm, strengthen, and establish you. Dahil may panawagan ka. Ito po ang pangako ng Panginoon. Lord, sa aming panawagan, kayo ang magre-restore sa amin. Minsan ang iba hirap sa restoration. Alam mo yung sobrang broken ka sa relationships, sobrang broken ka sa past mo. But this is a promise of God. I will restore you. Dati, Lord, very confident ako. Ngayon wala. Naalala ko lagi. Alam nyo, ang gawain ng kaaway is to remind us of our sinfulness. He is the accuser. Minsan doon tayo hirap. But hang on to this promise. I will restore you. I will restore you. I will confirm, strengthen, and establish you. Lord, gusto ko pong humayo sa panawagan ko. Tulungan mo po ako. Hold on to this promise. He will restore, confirm, strengthen, and establish you.
Sabi nga po sa Acts 20, ako'y lilipat sa next chapter, next slide. However, I consider my life worth nothing to me, sabi ni Paul. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord has given me. The task of testifying to the good news of God's grace. After that encounter, hindi na lumingon sa nakaraan si Paul. Sabi niya, eto ang aking misyon, eto ang aking panawagan, the task of testifying to the good news of God's grace. Here is the apostle of grace, thinking of nothing else but to finish the race and complete the task that God has given him. Tayo po, ano yung ating lakbayin uli? Ating mga pasanin? Kuya Rudy, grabe ang pasanin sa seniors. Laman ng puso at panalangin niya ang seniors. No? Complete the task. Run the race for that. Kung ano po ang panawagan natin. Actually, ang favorite na word na lagi nating naalala kay Paul is yung sinabi niyang, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. 2 Timothy 4:7. Grabe, no? From the time when the scales dropped off his eyes, hindi na po siya tumigil. Tuloy-tuloy ang race. Hindi madali. He endured beatings, persecution, imprisonment. Diba, ilang beses din siyang pati sa dagat. Nakagat na ng ahas. Diba? Lahat na yata naranasan ni Paul for the gospel. And grace is at work continuously in his life. Grabe po. Ang tanong sa atin, tayo ba in our race? Sumusuko na ba tayo? Wag naman sana, no? Sana araw-araw we are being strengthened also to finish the race. That we do not, kahit may mga discouragement, go lang tayo ng go. Sabi po sa Ezekiel 36:26, and I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Grabe, ito ang ginawa ng Panginoon sa puso ni Paul. Titus 3:4-5, but when the goodness and loving kindness of God our Savior appeared to Paul, He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and the renewal of our spirit. Grabe ang redemption po talaga. Anong naging impact? Ano naging impact? Dalawa po ang naging impact ng pagbabago, ng transformation ni Paul. By experiencing grace, by experiencing the loving kindness of God, by learning to have courage to proclaim the gospel. Grabe po, papunta tayo sa dulo po halos ng Acts 9. The impact of transformation to the community and to the world. Sa community niya, ano po nangyari sa church nila? Then, basahin natin, the church throughout Judea, Galilee, and Samaria enjoyed a time of peace and was strengthened. Grabe, no? Yung effect sa community. Tayo po kung saan man tayong community, sa Baras, sa Solid, sa Antipolo, sa Taytay, dito po sa Pasig, sa Marikina, sa Cainta. May we, by our presence also, by our boldness in testifying to the goodness of God and the good news of the gospel, may our communities also, our Judea, our families, our Galilee, our Samaria, may they also enjoy a time of peace and strengthening. Pwede po nating dalhin yun. Ito yung laging pinananawagan ng ating pastor, no? Gusto nyo manatili sa Hanlu? Then this is your Samaria. Gusto nyo manatili sa Antipolo? That is your Samaria. That is your Galilee. Huwag nating kakalimutan yung ating Judea, yung ating pamilya, that they will experience peace and be strengthened. Maglakad-lakad ka po dyan. Kanina nag-grab ako papunta dito. Umikot po kami dyan. Dami ko nakikitang tao. Ang dami-daming tao.
lalakad, may palengke, may nagtitinda ng ukay-ukay, sa malapit sa simbahan, all the way here. Sana lahat yan naaabot natin, ano? Sana lahat na nakukumusta natin. Kung ito na yung talagang Samaria natin dito sa Pasig. Di ba, Kuya Mark, yung area na yan, daming tao sa Karangalan. Daming subdivisions dyan sa harapan din natin. And if Paul's heart is like our heart, then we will not be ashamed to share the gospel and we will continue to reach out to these people. So grabe nangyari sa community nila, no? Ito na si Paul, na wala na yung Saul na nagpe-persecute, no? He was fearlessly reaching to the people, proclaiming and testifying to the goodness of our Lord Jesus. What about to the world? Grabe po ang buhay ni Paul. He shaped the early Christian theology and doctrine. Paul wrote 13 of the 27 books of the New Testament. Tayo ba nakakaranas pa rin ng encouragement sa mga salita ni Paul? Pag nahihirapan ka, ano sabi ni Paul? God's grace is enough. Ano mga natututunan natin every time we read these letters? Kunyari sa Ephesians, yung naaral na natin, no? The joy of serving the Lord, of God, having the work of God is in our life. Sa Philippians, diba? When we are suffering, ano sabi? Ano sabi ni Paul? Rejoice. Grabe po ang impact, grabe ang lesson, grabe po ang encouragement ni Paul sa ating buhay through his writings. 13 out of 27 books of the New Testament. Paul completed 3 major missionary journeys across the Roman Empire, spreading the gospel to Jews and Gentiles alike. He planted churches in cities like Ephesus, Philippi, Corinth, Thessalonica, and Galatia. Ito yung mga letters na ginawa niya sa mga churches na to. He traveled through Asia Minor, Greece, and possibly Spain. He faced danger, persecution, hardship, but never stopped proclaiming Christ. I want to add also, despite all this, writing, traveling, preaching, alam niyo si Paul did not stop mentoring. He is a disciple-making apostle. Sino mga dinidisciple niya? Timothy. Who else? Titus. Who else? Silas. Onesimus. John Mark. Ito yung mga talagang si Apollos, no? Mayroon pa si Demas, si Epaphras, si Gaius, and many others who were mentioned in his story, including the Apostle Luke, who was always with him in all his journeys. Ang epekto ng buhay, hindi lang dun sa community, kung hindi dun sa mga tao na kasama niya araw-araw. He was an example of what discipleship is all about. And so our lives, when transformed, can globally have an effect also. We might not have the same global platform like Paul. But remember this, no effort for Christ is ever wasted. You disciple your children. You disciple your community. Wherever God puts you, may pulpito ka dun. And you never know where your influence will go. Natutuwa po ako, may isa akong empleyado na nag-Qatar. And we have lots of moments of sharing the goodness of the Lord together, no? And when she left, we prayed together. Ngayon nakahanap siya ng church sa Qatar. Nagsiserve na siya doon. Tithing faithfully there. And a very, very, very hardworking worker of that church. Natutuwa ako. Started from very simple conversations about the Lord. You never know what the Lord can do in the persons who listen to the Word, whose heart is open to the workings of the Holy Spirit. Huwag lang tayo magsawa. Yung mga sinishare natin ng pagkabutihan ng Diyos, si Lord din po ang mag-restore, mag-establish, magko-confirm, at magpapahayo sa kanila. Let's just continue like Paul to share
the Word. And so let's end here. Ano po bang ating reflection question? Number 1, pag-usapan natin sa mga small groups natin. Let's ask a very honest, real talk question lang ito. Transformed ka na ba talaga? May courage ka na ba? May boldness ka na talaga? Itong number 1 to 10 sa ating salaysay, kumusta na po? Hindi natin bibitawan sa preaching yan. Nakailan na po tayo? Baka iba sa inyo, mayroon ako nakausap, sabi niya, ma'am, pahingi uli ng isang listahan, puno na yung akin. Kakatuwa po. Alagaan natin, like Paul, let's continue to disciple people. Meron pa po doon mga nakalagay, baka kailangan nyo pa po doon sa laysay. May listahan pa yon ng mga taong pwede nating abutin. Amen po. Amen. Kaya sa ating lakbayin as a church, sa ating pasanin as a church, grabe po ang encouragement na makukuha natin kay Paul. Sa kanyang writing, sa kanyang buhay, sa grasya na naranasan niya sa Panginoon. Gusto ko po, let me just share this. No? This is from 2 Timothy 4:1-8. This is a beautiful charge of Paul nung siya ay malapit ng kunin ni Lord. Ito po ang kanyang charge sa kanila, na kanyang mga churches na inaabot at mga disciples na tinuturuan. Sabi po dito, you can check in your Bibles. This is 2 Timothy 4:1-8. Hindi ko na lang nalagay sa slide. In the presence of God and of Jesus Christ, who will judge the living and the dead, and in view of His appearing and His kingdom, I give you this charge. Bilin niya po ito, habilin, huling habilin. Preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Galing ng puso po niya, no? For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Mukhang ito na po yung time na sinasabi ni Paul dito sa kanyang charge. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Kanya-kanya na lang pinaniniwalaan. Hindi na po nananangan sa salita ng Diyos. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myth. But you, keep your head in all situations. Endure hardship. Magtiis daw po tayo kung may mga kailangan tayong tiisin. Do the work of an evangelist. Discharge all the duties of your ministry. Paalala po sa ating mga ministry workers. For I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me, this is the hope of Paul, the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to those who have longed for His appearing. 2 Timothy 4:18. Paano po natin malalaman kung talagang tayo ay born again, tayo ay transformed? Number 1 siguro yung love for others. Totoong may puso at malasakit ka sa kapwa mo. A transformed heart is marked by a deep love for people, kahit sa mga kaaway mo. Amen. Number 1, you know that you've been transformed if you have this. Number 2, may repentance talaga ang puso mo. Alam mo yung easily convicted ka. Parang, ay Lord, sorry. Parang mali atay nabitawan ko. You know, you have that heart that easily captures unholiness. Agad na recognize ng puso mo kung kasalanan yun eh. You have the desire for holiness also. Alam mo, Lord, this is not from you. This is not for you. This is not according to your word. The second mark of transformation is a repentant heart and a heart that longs for holiness. Ang prayer mo lagi is, create in me a clean heart, Lord. Psalm 51. Those who belong to Christ have crucified the flesh.
Number 3, humility and teachability. Ang pusong totoong transformed ay mababa. Mababa, madaling turuan. Kasi alam natin, God opposes the proud and gives grace to the humble. Okay, number 4, obedience to God's word. Not out of obligation, but because you want to keep the commands of the Lord. And lastly, forgiveness and mercy. A heart that's transformed knows how to forgive and knows how to show mercy. A person with a new heart is willing to forgive. You are kind, compassionate, and forgiving, just as in Christ, God forgave you. Amen? Yun. So kung tayo po, susuriin natin ang ating mga sarili, kung tayo ay totoong nakaranas na ng transformation, let's look at those signs. Yun ang tinatawag nating markers, kung meron tayo nun. Amen? Amen. So today, salamat po tayo sa Panginoon sa kanyang paalala sa buhay ni Paul, kung paano niya ito binigyan ng grasya, paano niya tinuruan na maging bold and courageous, kung paano niya siya sinamahan ni Ananias at Barnabas. Tayo po ay maging Ananias at Barnabas sa isa't isa. Ha? May assignment tayo, yung mga katabi nating hindi na natin nakita, pakikumusta natin. Amen? Amen. So, paalala po yun talaga. And number 3, let's stay true to our mission, to our purpose, to our calling. Kung saan tayo tinawag. So that at the end, when our lives are being poured out, parang si Paul, malapit na ako. Malapit na, sabi niya. But I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Amen? Amen. Let's just pray. Aming Ama, salamat po. Salamat, Panginoon. We need your saving like Paul. Kailangan ma-encounter ka po namin, Panginoon, para mabago kami, O Lord God. There's no other way but only through an encounter with you. Kahabagan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos. Nakagaya ni Paul, maranasan namin, O God, ang buhay na malaya. Ang buhay na puno, Panginoon, ng kaluwalhatian na nanggagaling sa iyo. Father, set us apart, O Lord God. Set us apart. Maraming salamat, Panginoon, O Lord. In your appearing, Father, we only wish to hear the words from you. Well done, good and faithful servant. You have finished the race. You have fought a good fight. You have kept the faith. Keep us faithful, Lord. Keep us obedient, O Lord God. Keep us loving. Keep us loving. Make us forgiving, O Lord Father. Make us compassionate. This is our prayer. In Jesus' name, O Lord, we thank you. We thank you for our tithes and offerings as well, O Lord God. We thank you for the church, Panginoon. Salamat po, Panginoon. We thank you for all moms again this morning.